Hindi lahat ng digmaan nagsisimula sa espada. May mga laban na nagsisimula sa sugat, tahimik, hindi napapansin, pero habang lumilipas ang panahon, lumalalim at isang araw, sumasabog. Ito ang kwento ng dalawang lalaking hindi pinili. Dalawang pangalan na pareho ang naramdaman, pagtanggi, pagkawala at galit. Ang isa ay si Ishmael, ang unang anak ni Abraham. Anak ng pangako, hindi. Anak ng paghihintay na napagod. Anak ng desisyon na ginawa ng wala ang pahintulot ng Diyos. At kahit siya ay pinagpala, alam niya sa kaibuturan niya, hindi siya ang pinili. At ang isa naman ay si Esau, ang panganay, ang dapat sana'y tagapagmana, ang may karapatan. Pero isang araw, ipinagpalit niya ang kanyang kinabukasan sa isang mangkok ng pagkain. At hindi lang iyon, ang pagpapala na para sa kanya ay napunta sa kanyang kapatid, si Jacob. At sa sandaling iyon, hindi lang siya nawalan ng mana, nawalan siya ng pagkakakilanlan, nawalan siya ng lugar. At ang sakit na yon, hindi basta nawawala, lumalalim yon, tumitigas, nagiging galit. Ngayon, isipin mo ito, dalawang lalaki mula sa iisang pamilya, parehong may sugat, parehong may nararamdamang hindi ako ang pinili. At sa halip na maghilom, ang sugat nila ay nagtagpo. Sa Genesis, may isang detalyeng madalas hindi napapansin, isang tahimik na desisyon, pero napakalaki ng epekto. Lumapit si Esau sa linya ni Ishmael. Hindi ito aksidente, hindi ito simpleng pag-ibig. Ito ay desisyon, strategic, sinadya. Pinili niyang mag-asawa sa pamilya ni Ishmael. Ibig sabihin, ang dalawang linya ng pagtanggi ay bumuo ng alyansa. Isipin mo ang bigat nito. Si Ishmael, lumaki na dala ang pakiramdam na siya ay itinaboy. Si Esau, nabuhay na dala ang pakiramdam na siya ay ninakawan. At ngayon, magkasama sila, hindi bilang magkapatid, kundi bilang mga taong pareho ang sugat. At kapag ang sugat nakahanap ng kaparehong suga, hindi ito nagiging paghilom, nagiging lakas ito. Lakas ng galit, lakas ng paghihiganti, ito ang hindi nakikita ng karamihan. Hindi lang ito simpleng family story. Ito ang simula ng isang pattern. Galit plus galit equals mas malaking galit. Sugat plus sugat equals mas malalim na sugat. At kapag pinagsama mo ang dalawang taong pakiramdam nila, ay tinanggihan sila ng mundo, bumubuo ka ng isang puwersa na kayang baguhin ang kasaysayan. Mula kay Ishmael, lumabas ang mga tribo sa disyerto. Mula kay Esau, lumabas ang Edom. At mula kay Jacob, lumabas ang Israel. Tatlong linya, tatlong direksyon, pero iisang pinagmulan, isang pamilya. At mula roon, ang personal na galit, naging pambansang alitan. Ang sugat ng puso, naging digmaan ng mga lahi. Ang desisyon ng isang tao, naging problema ng libu-libong taon. Pero ito ang mas malalim na tanong. Bakit ginawa ni Esau yon? Bakit siya lumapit kay Ishmael? Hindi ba niya alam ang mangyayari? Alam niya. At iyon ang punto. Hindi siya naghahanap ng kapayapaan. Naghahanap siya ng kakampi. Naghahanap siya ng taong makakaintindi sa galit niya. At nahanap niya iyon kay Ishmael. Ito ang mapanganib na katotohanan. Kapag nasaktan ka, may dalawang daan. Pwede kang maghilom o pwede kang maghanap ng taong pareho mong sugatan at sabay ninyong gawing lakas ang galit. At iyon ang nangyari. Hindi sila naghilom. Nagsanib sila at ang epekto hindi lang sa kanila, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong mundo. Dahil mula sa sandaling iyon, ang alitan ay hindi na lang tungkol sa magkapatid. Ito ay naging laban ng mga lahi, laban ng mga bansa, at sa huli, laban ng paniniwala. Pero may mas malalim pang mensahe dito. Hindi lang ito kwento nila. Ito ay salamin mo rin. Ilang beses ka nang nasaktan at sa halip na maghilom, naghanap ka ng kakampi sa galit mo? Ilang beses ka nang tinanggihan at pinili mong bumuo ng mundo na nakabase sa sakit mo? Kasi ito ang totoo. Kapag ang sugat mo
ang naging pundasyon ng desisyon mo, hindi ka magtatayo ng kapayapaan. Magtatayo ka ng digmaan. At iyon ang nangyari kina Ishmael at Esau, dalawang lalaking hindi pinili, na piniling magsama, hindi para maghilom, kundi para lumaban. At hanggang ngayon, ang mundo ay ramdam pa rin ang epekto ng pagsasanib na iyon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang ginagawa mo sa sugat mo? Nilunasan mo ba ito? O ginagamit mo ito para gumawa ng mas malaking problema? Dahil ang sugat, kapag hindi ginamot, hindi lang sumasakit, lumalaki. At kapag pinagsama sa isa pang sugat, nagiging digmaan. At minsan, ang digmaang iyon, hindi lang para sa'yo. Para ito sa mga susunod pa sa'yo. Ito ang kwento ni na Ishmael at Esau. Hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi babala para sa kasalukuyan.